Hi guys, good afternoon. Today is a very exciting day kasi darating yung test drive unit na ni-request ko. Limo Green. Now we will be testing the Limo Green and I'll be bringing it dun sa mga mahihirap na slopes. Titingnan ko kung kamusta yung power niya. Dadali natin sa, hopefully madadala ko sa The Peak, no? To see yung torque niya, no? To feel the torque. Ayan, on the way na daw sila. Ayan, nag-text na. Mga before 3 p.m. The time now is 2:57. So, any moment ngayon, nandyan na yan. So, I'll give a feedback kung kamusta ang real world running condition ng Limo Green, no? Ang plano ko is to drive it myself so that I will feel kung kamusta yung point of view as a driver and as a passenger. So tinan ko rin kung maganda ba or comfortable ba sa passenger yung Limo Green, no, sa gitna. And tingnan din natin sa likod kung po pwede. Okay? Sige. Hi. Habang nagcha-charge tayo sa Centro Motors Marikina, dumating yung isang delivery truck nila. Ang laman puro VF3 na kulay dilaw. Sorry. According dun sa mga nakausap ko, ito daw ay may mga buyers na. So, dumadating na yung kanilang orders. So, makikita mo ang daming bumibili nowadays, no? Ito ba yung sinasabi nilang knee-jerk reflex? Well, I don't think so. No, kasi EVs, even before yung nangyari yung Middle East crisis, ito na talaga yung wisest investment na pwede mong gawin sa mga panahon na to. Why? Especially itong mga EVs na less than 1M, katulad nitong VF3, VF5, no? They are the best investments na pwede mong gawin. In my initial video dito sa channel ko, pinakita ko doon kinumpute ko doon yung savings, possible savings na makukuha mo. Doon pinakita ko na pag ang binili mo na EV less than 1M, in a matter of, depende dun sa consumption, in a matter of 5 to 6 years, makakabili ka na ulit ng bagong EV, no? Makukuha mo na, ROI na kumbaga, sa savings alone pa lang sa gas, lalo na ngayon na ang taas-taas na ng gas, no? So, well, I have heard others bumibili ng VF3 pantawid ng crisis. Siguro isasantabi lang muna nila yung gas cars nila, and then they'll be using their VF3 for the daily commute to and from the office nila, sa office, no? Well, that's fine. Wala namang problema doon. You'll just have to prepare yourself, kasi pag oras na nakapag drive ka na ng EV, nako, sinasabi ko sa inyo, ayaw nyo nang mag-drive ulit ng gas car, no? So ihanda nyo sarili nyo after buying VF3 for instance, or VF5, malamang susunod yung bibilhin na car, another electric vehicle ulit yan. Lalo na ngayong nagpalabas ng advisory yung V-Green. This is the partner of VinFast, no? Ay, teka, wait lang. Meron siyang height adjustment. Meron din tilt adjustment ng steering wheel. Wala nga lang telescopic adjustment. Unlike the VF5, naka-electronic parking brake na siya. Hindi maninibago dito ang VF5 owners, kasi pareho silang rotary shift knob. So parang feel at home ka rito. At ang una kong napansin ay yung steering wheel. Ang lambot. Grabe, parang hindi malaki ang dala ko. But it's not too soft para mawala yung connection mo sa road. As a driver, winner ang steering wheel nito. Parang hindi ito nakakapagod i-drive. 3 kami sa loob. Ramdam na ramdam ko yung comfort niya. Naka-eco mode ako,
pero ang gaan niya dalhin. Una kong susubukan dito ay yung climbing at slow speed habang naka-eco mode. Dadalhin ko siya sa tinaguriang Devil's Climb. It's a very steep road na umaabot ng 16% gradient. Ganda ng ride niya. Gustong gusto ko yung suppleness ng ride niya. Lalo sigurong gaganda ang ride pag 7 ang laman. Ang Limo Green is a 7-seater MPV na gawang Vietnam. Ito ay ginawa para sa mga budget-conscious and practical people na ang hangad mo lang ay mabiyahe mo ang buong barangay from point A to point B na hindi gumagamit ng napakamahal na gasolina. Right now, paakyat ang daanan at rough siya, hindi siya smooth. Ang ganda ng noise dampening dito sa sasakyan na to. Di tulad sa VF5, maririnig mo yung motor whine, lalo na pag umaakyat o umaarangkada. Dito sa Limo Green, tahimik siya. Ayan, malapit na tayo sa steep incline. Tinatawag dito na Devil's Climb. Kakaliwa na tayo dito. Eto na siya. Bababa muna tayo dito, saka aakyat ulit. Ang challenge dito ay yung aakyat ka galing sa pagliko na walang buwelo. Marami na akong tinest drive at dito ko dinadala. Hindi ko na babanggitin kung ano yung mga brands, pero may ilan-ilan na dumudulas ang gulong dito. Ayan, so aatras na tayo. Then liliko tayo sa kaliwa nang hindi bumubuelo. Hindi pantay ang mga gulong dito. Switchback ika nga. Tandaan natin naka-eco mode. Dahan-dahan kong pinipiga ang pedal. Inoobserbahan ko kung manginginig siya. O di kaya hihinto na lang bigla. Di kung kaya nung eco mode, lalo na nung so wag na, okay na yun. Pasado na sa test ko. Habang pababa, yung road noise naman ang oobserbahan natin. Susubukan din natin ang braking behavior nito. Mababaw lang ba o malalim ang preno? So far, hindi masyadong dinig ang road noise. Makapit at sakto lang ang preno. Yung aircon naman malamig siya kahit nasa bandang 3:00 ng hapon. Maganda din ang visibility niya. Banda dito, napasarap ang usapan namin. Hindi ko tuloy napansin yung humps na sa unahan. Medyo mabilis pa naman kami pababa. Hindi ko talaga napansin yung hump sa unahan. Promise, hindi ko talaga napansin. Promise. Sorry. Oh, yung galing. Yun ha? I-test mo din to. Ayun, akala ko titilapon kami. Ang ganda ng suspension system nito. Dahil din siguro, mahaba ang wheelbase niya. I-test drive ko muna si Doc. Susubukan ko naman dito ang arangkada niya. Ganda pa ng hatak nito. Sa terminal. Naka-normal driving na kami ngayon, paakyat ng tikling. Sobrang lakas ng power niya. Tingin ko kahit puno ito, kayang-kaya. Naninibago lang ako. Sobrang tahimik niya di tulad ng VF5. Di masyadong dinig dito ang motor whine. Siyempre, mas gusto ko yung parang may tunog eroplano. Yung 200 horsepower, ano? Tama ba? 200 horsepower to. Yung torque. 280, no? Ito pa yung isang magandang testing ngayon, itong hilltop. Yun nga. Doon nga tayo papunta actually. Cabrera. Paliko na kami dito papuntang Cabrera Road. Ang Cabrera Road ay isa sa mga matarik na akyatan papuntang Antipolo. Marami na rin akong EVs na tinest drive at dito ko inakyat. Merong mabibilis pero nanginginig. Kamusta naman kaya itong si Limo Green? Pasado sa akyatan ang Limo Green. Walang kahirap-hirap. Pero may napansin lang ako. On hard acceleration,
bahagyang nag-squeal yung gulong. When tires squeal, pwedeng malakas masyado yung torque ng EV, or it can also be caused by sudden of transfer of weights backwards, lalo na habang umaakyat. And third, pwedeng mahina ang grip ng tires. Mahina ang kanyang traction. I believe yung Cylon tires which the Limo Green has, baka mahina ang kanyang grip. Ngayon, papunta naman tayo sa The Peak. Ang The Peak ay makikita sa Havila na merong 20% gradient. Ganon siya kakunat. By the way, nakausap ko ang isa sa mga VinFast officials. Dahil sa Middle East crisis ngayon, yung sales nila last year na pang 1 year, 1 month lang ngayon. And ang top selling model nila ay yung VF3. At sinusundan ito ng Limo Green. Pumapangatlo lang ang VF5. Ito ang figures sa Vietnam. Sa bansa natin, VF3 pa rin ang una, pumapangalawa ang VF5. Pero siguro kung bigyan lang ng konting panahon, baka kukunin na rin ng Limo Green ang pangalawang spot. Makikita naman natin ang interest ng tao. Yung video ko about the Limo Green, siya yung may pinakamaraming views sa lahat ng mga videos ko. For a 7-seater MPV, electric vehicle at that, well-priced ang kanyang presyo. Sa battery subscription promo alone, panalo na ang mga customers. Lalo na sa mga kukuha ng installments. At meron pang pa-free fast charging hanggang 2029. Panalong-panalo talaga tayo dito. Okay, so ito na yung The Peak. Parang patag lang dito sa Limo Green. Sa lakas ng kanyang torque, dumidikit yung likod namin sa upuan. Tetestingin naman natin dito ang turning radius. Magmamaniobra tayo dito. Maganda ang turning radius niya. Kahit mahaba siya, kayang-kaya. At hindi mahirap. Sobrang gusto ko talaga ang steering wheel dito. Napaka-effortless. Magpapalit na kami dito para ma-feel ko naman ang pagiging pasahero. Titingnan natin kung komportable din sa pasahero. Sa second row muna. Kung kaya pa, try natin yung third row. Tapos, park. Tingnan natin kung gagana yung hill assist. Hindi, kahit hindi mo i-park to park. Sige po, wait lang po. Okay po, wait lang po. Sige po. So, kailangan mo talagang mag-park. Sige po. Yan, okay. Check ko po. May tinuturo sa akin si Sir Jeff dito of Cainta. Hindi ko lang magets. Nasa gitna na tayo. This is the third row. Sabi ko sa'yo. Wala na yung pa ako dun sa nakalagay sa drive. Hindi tayo ma-under. Yun yung sa hill assist. Hill assist. Okay. Nice. Yun pala yun. Nasa second row na tayo. This one is the third row. Maluwag pa oh. Comfortable siya. Nice. Alright, that wraps up the real-world test drive of the Limo Green. Yeah, it's the Limo Green in the real world. Yeah, it's not perfect, but no car is. It may have less in tech features, tires may squeal, it's a bit jerky as expected when not full,
but it is definitely interesting. And honestly, I had fun with it. In the end, the Limo Green isn't just about specs, it's about how it fits into daily life. It might not be for everyone, but it definitely has its place. So, if you're considering one, hopefully this gave you a clear, honest look of how it performs outside of the showroom. Salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-like, subscribe. Hanggang sa muli. Be electrified. Happy is the perfect word to describe how I feel. When I'm with you, I'm at ease. I can let down my hair.